Dito muna tayo, no? Tamang-tama, oh. Masarap maglakad ngayon, no? Kita nyo naman, tunaw na ang snow, no? Masarap kasi maglakad ngayon kasi hindi malamig. Tapos nakikita natin natutunaw na ang snow. Yan, no? Parang umulan, eh, no? Nako po, excited na tayo mga kainags, ano? Excited na tayo sa darating na spring. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Tsaka tingnan nyo yung mga puno, mga kainags, oh. Ganda, no? Yung mga puno ay wala pang dahon, no? Natutulog, pero mga March, katapusan ng March, mga April, ganyan mga kainags. April, mga second week or third week ng April, meron na mga lalabas na ano dyan, yung buds, mga tumutubong dahon na. Yan. So harap ko na yung camera sa mukha ko, mga kainags, ha. Yan. So naalala ko lang, mga kainags, ano. Konting kwento lang muna tayo, konting kwento. Naalala ko kasi nung nagsimula ako mag-vlog, nakantipak lang, nung inopen ko yung camera, parang sabi ko, parang sa camera pa lang nahihiya na ako, hindi na ako ano eh, yung tawag nito, komportable, parang naiilang na ako, no, camera pa lang yun, ha. Sabi ko, ganito pala kahirap magano, no, paggagawa ka ng isang content. Ang bihira, camera pa lang eh, nangangamuti na ako, nawawala na yung mga sasabihin ko, nabablanko na ako, sabi kong ganun. Pero syempre, since gusto ko, tinuloy-tuloy ko. Eh gusto ko kasi, no, nakakatuwa naman dahil kahit pa paano, pagka inaaraw-araw ko kasi, nasasanay yung sarili ko sa ano, sa camera. At saka sabi nila, practice makes perfect. Sa una talaga, pautal-utal, naghahang, at saka ang hirap mag-edit. Sa una talaga ganun eh, no? Talagang yun yung pinakamahirap, yung una, yung beginning. Tapos syempre, pag-aaralan mo lahat, kung ano yung dapat. Tapos bago mo siya i-upload, kailangan eh, para sa'yo, sigurado na, di ba? So, minsan inaabot ako ng 8 hours, inaabot ako ng 9 hours, mga kainags, ano? Kaka-edit lang yun, ha? Kaka-edit lang. Tapos pag nagkamali ako, palit na naman. Another hours na naman yun. Ang bira. Ay, hindi naalala ko lang kasi ang tagal ko rin hindi naglalakad dito sa Canada, no? Nung pag nagbablog tayo. Kasi yung una kong mga vlog, halos lahat yung naglalakad. Kaya nga naging una kong ano, di ba, yung intro ko nun eh. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang pasyal sa Canada. Yeah. Tapos maraming mga nag-react nung bandang huli na. Eh hindi ka naman namamasyal sa buong Canada eh. Namamasyal ka lang sa bakuran nyo, dyan sa community nyo. Yan. Ang daming nag-comment na gano'n, ano. Kasi ano sa isip ko nun, syempre nagsisimula, gano'n talaga eh, no. Wala ka pang alam, masyado eh. So, nasa isip ko kasi nun, mamamasyal lang, tara pasyal tayo dito sa bakuran natin, o sa Canada, dito sa bakuran namin sa Canada, parang ganun lang, yung pala, maraming, yun nga, sabi ng iba, dapat pag sinabi mong Canada, dapat punta ka ng Toronto, punta ka ng Vancouver, punta ka ng Montreal, punta ka ng Saskatchewan, o di ba, Winnipeg, ganyan, yan ang pamamasyal sa Canada. Ikaw, sa bakuran ka lang naman namamasyal eh. Bakuran, Home Depot, Canadian Tire, kung dyan ka lang naman sa linya nyo nagpapaano eh, namamasyal eh. So, okay, tama, no? Oo nga, no? Tama, no? Sabi ko, tama nga. So, ang gawin ko na lang, palitan ko na lang. Nag-isip din ako noon. Sabi ko, winter, spring, summer, or fall. Alam ko na. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. Yun yung sabi ko. Tuloy ang buhay sa Canada. Aba, tuwan-tuwa ako nung mabira. Sabi ko, mukhang pasok ah. Pasok na pasok doon sa intro natin, ano? Pwede, sabi ko. Tapos, syempre, pag nagsisimula ka, mga kainags, ano? Dyan ka bibiruin ng mga katropa mo, yung minsan, yung mga kakilala mo, di ba? Bubulihin ka na yan. Uy, pa-shoutout naman, pa-shoutout. Syempre, ako naman, uto-uto, nagpapa-uto. Kasi syempre, pag vlogger ka, pag gusto mo maging vlogger, kailangan mo talaga magpapansin at kailangan mong mapansin at gusto mo sa sarili mo, kino-compliment ka. Noong time na yun, syempre, hindi ko alam, binobola-bola lang pala ako ng mga, syempre, nagsisimula ka pa lang eh. Uy, shoutout, sabihin ka. Uy, Inags, pinapanood kita ha. Mga ganon, alam nyo yun. Mararamdaman nyo naman yan, tsaka alam nyo naman yan, mga kainags, ano. Syempre, ako naman, tuwan-tuwa. Pinapasok mo na isang bagay, tapos may mga kahit na binibiro ka na lang, tinitake mo yan as serious. Uy, galing mo na mag-vlog. Pero yung
Pero yung ano mo, boses mo, utal-utal pa. Tsaka mukha ka pang engot. Ako, ganun ako, yun na-experience ko, no? Nako po, Panginoon. Grabe, baha, oh. Dito tayo dumaan. Dito tayo, tingnan natin to. Teka muna. Ay, ko po, Panginoon, huwag sana madulas. Oh, pwede. Yan, mabuti na lang, mabagsik yung ating sapatos. Dito tayo. Oh, ganda na, no? Oh, wala akong gloves, oh. Yun, tapos may mga senaryo pa mga kainags ano na minsan syempre mas maganda kasi yung meron kang nakakausap or meron kang nakaka-jamming pag nagba-vlog ka para lumabas yung arrive pag nagba-vlog ka, no, yung mga punchline nandiyan kasi kaysa yung nagba-vlog ka mag-isa especially pag baguhan ka pa, ang hirap nagba-vlog na mag-isa. Kinakausap mo yung sarili mo, kinakausap mo yung camera, ang hirap lumabas ng quality ng punchline, ano? Or nung anong mga gusto mong sabihin. Hindi katulad kapag ka meron kang talagang yung sumusuporta sa'yo, may sumusuporta sa'yo na mag-uusap kayo, magdedepende ka dun sa sinasabi nung kausap mo, no? Minsan lumalabas yung, di ba? Alam niyo, kaysa mag-isa ka lang, na mukha kang engot, mukhang gago nagsasalita mag-isa. Yan, naalala ko lang mga kainags, ano? Sabi ko, tagal ko rin hindi naglakad-lakad dito, ah. Hindi naglalakad-lakad na nagbablog, ah. Di ba? Sabi ko mukhang okay nga, mukhang masubukan nga natin. Maaga pa naman sabi ko, tsaka maganda yung panahon. O ito, baka doon sa mga gusto mag-vlog, ano? Nagsishare lang ako mga kainis, ano, nung ako yung nagsisimula mag-vlog. Tapos nakita ko si Mahal na Reyna. Nakita ko siya nandun sa sala. Tapos kinunan ko siya ng video. Abay, ayaw niya pala nang kinukunan ko siya ng video, hindi siya sanay sa camera. Abay, hinahabol ako ng suntok mga kainags. Ano? Hinahabol ako ng suntok, sasabunutan pa ako kung may buhok ako. Abay, kung napanood nyo yun, no, doon sa mga matatagal na nating mga viewers, matatagal na po nating viewers, matagal na nating subscribers, ano, yung una pong time na nagbablog ako, di ba naalala nyo, hinahabol pa ako ng suntok ni Mahal na Reyna niyan. Di ba binabato pa ako ng ulo niya, wag mo itutok sa yung camera, wag mo ko isama dyan, di ba? Kaya nga sobrang daming natanggap na bash ni Mahal na Reyna nun. Grabe, daming binabash talaga si Mahal na Reyna nun. So sabi ko parang napansin ko parang okay, ah. Pero marami namang mga nagsasabi na nagugustuhan daw nila yung vlog namin ni Mahal na Reyna, yung parang asot pusa, yung pagiging mahiyain ni Mahal na Reyna sa camera. Tapos pagka nabubuisit daw si Mahal na Reyna sa akin, pagka tinututo ko raw yung camera sa kanya, pag sinasama ko sa vlog niya, yung reaction kasi ni Mahal na Reyna, mga kainis, yung reaction niya, dun sila natutuwa. Tuwan-tuwa raw sila. Maraming natutuwa, pero syempre marami ring nabubuisit. Syempre mix ang mga comment. Pero sabi ko ba, mukhang okay ito, ah. Kasi may mga natutuwa, no? Tsaka may mga nagko-comment, mga kainis, no? May mga nagko-comment, dumadami yung comment ko pagka kasama ko si Mahal na Reyna. Kasama na rin yung mga bashing kay Mahal na Reyna doon sa comment. Yan. So sabi ko, okay, ah. So yun, halos araw-araw, no, kinukulit ko na si Mahal na Reyna para lang makagawa ko ng content. Kasi yung quality ng reaction ni Mahal na Reyna, genuine, mga kainay. Hindi edit, hindi peke. Kasi nga hindi siya sanay sa camera. Noong time na yon, buti nga ngayon na nasasanay na kahit pa paano. So yun lang, at sabi ko, bihira. Hanggang sa inaraw-araw ko, para lang makakuha ako ng niche. Kasi hindi ko pa alam kung anong niche ang gusto kong gawin talaga that time. Pero ang gusto ko talaga, adventure sana, yung mga survival, ganyan. Kaya lang mahirap gawin yun. Sobrang hirap. So sabi ko ba, mukhang ito yung aking niche, yung pagiging ogag-ogag, paloko-loko, yung mga katarantaduhan, mga kalokohan, mga ganon. Tapos kukulitin ko si Mahal na Reyna. Tapos si Mahal na Reyna, mga kainis, no? Pag napanood niya, yung in-upload kong vlog na kasama siya, na kinukulit ko siya, abay, nahuhuli ko. Ilang beses ko palang nahuhuli na sa isang sulok, tumatawa din siya pag nakikita niya yung sarili niya. Sabi ko sa kanya, ayaw ka pa sa camera, ha? Gagalit-galit ka pa sa camera. Ngayon, pag pinapanood mo yung sarili mo sa camera, natatawa ka, ha? Ayun. At nakakatuwa lang kasi, wow, grabe. Sabi ko nga noong una, talagang gusto ko yung pagbablog. Nakakapagod kasi yung
pag-iisip ng content, syempre, katulad yan, minsan katulad ngayon, ayaw mong lumabas, gusto mong gumawa ng content, lalabas ka para makagawa ka ng content, para maipakita mo sa mga viewers mo yung mga kainis, yung mga paligid, yung labas habang nagsasalita ka. Kasi ayoko yung nagsasalita ako, gumagawa ako ng content, nasa bahay lang ako, nasa loob lang ako ng bahay. Pero syempre, hindi rin maiiwasan yung nangyayari rin talaga yon. Na minsan nasa loob ka ng bahay, nagko-content, gumagawa ka ng content. Pero kasi ako mga kainis, as much as possible, mas gusto ko yung, halimbawa, meron akong part ng content ko sa bahay. Tapos yung kalahati noon may content naman sa labas din ng bahay, yung halo, hindi yung buong content ko ay nasa loob ng bahay. Yan, gusto ko yung, syempre nakikita rin ng mga viewers ko yung mga nilalakaran ko katulad niyan. Ginagawa natin ngayon, Gusto ko yung maging masaya rin sila syempre, kahit papaano. Pero syempre hindi natin maiiwasan din na hindi naman lahat ng mga subscribers, viewers natin ay magugustuhan yung mga vlogs natin, Ganun talaga yon. Siyempre, merong iba gusto, merong iba ayaw, halo, mix emotion, or mix ang taste nila sa mga content na ginagawa natin. Yan. Pero siyempre, as a content creator, diretso ka lang kung ano yung gusto mong gawin. Kung saan ka masayang gawin, yun ang gawin mo. Tsaka siyempre, makinig rin tayo sa mga subscribers, viewers na nagko-comment. Yan. Pag-aaralan talaga natin yan. Hanggang sa makuha na natin yung talagang niche. Marami pa rin akong gustong pag-aralan pa. Hindi pa ako talaga 100% mga kainags. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan ko pa rin lahat. Grabe kala ko yung vlogging, ganun lang, bla 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 bla, vlogging, bla bla bla. Salita lang tapos edit, hindi pala. Sabi ko nga sa inyo, sa pag-iisip pa lang ng title pa lang minsan inaabot ka ng siyam-siyam sa pag-iisip ng title mga kainags. Alam niyo naman siguro kung gaano ka-importante ang title sa mga vlogging. Yung bang kailangan ma-attract mo talaga yung mga viewers mo sa, di ba? Sa vlogs na ipapakita mo. Pangalawa, yung thumbnail. Importante rin yung thumbnail na yan. Yung makikita ng mga viewers, subscribers, o mga nanonood ng YouTube mo na una pa lang, yung picture pa lang, uy, mukhang okay to Okay tong kalbo na to, gwapo mga ganun. Okay na sana Tapos syempre, umpisa ka na mag-invest sa mga niyan. Mga equipment. Kasi gusto mo, okay lang yan, mga kainis, walang problema yan. Investment nga Nag-i-invest ka para sa quality ng iyong video. Tapos mag-i-edit ka pa, di ba? Ganun, ganda na mga kainis, Pakita ko lang sa inyo. Na-miss ko yung sobrang na-miss ko yung paglalakad, Grabe. Dito na tayo. Na-miss ko lang yung paglalakad, sobra. Ganda kasi maglakad ngayon, tingnan nyo naman Wala nang kaingay-ingay yung nilalakaran natin. Dati kasi pag may snow pag naglalakad tayo tapos nagbablog tayo, maingay yung pag natapakan mo yung snow. Hindi katulad ngayon, hindi na madulas, hindi nakakatakot maglakad. Medyo iwasan mo nga lang yung mga baha-baha, ayan spring na Iwasan natin, dito tayo, ayan putik-putik na Yan, ganda tingnan. Naubos na yung mga snow na makakapal dito. Yan. Welcome spring. Tapos pag meron ako nakitang mga ibon sa sa mga poste, sa mga puno, kinukunan ko rin ng video yun. Pang pang attraction sa mga vlogs. Siyempre baka yung mga viewers natin, yung subscribers natin, alam ko naman, hindi baka, talagang alam ko naman na nagsasawa na rin sa mukha ko kung laging yung mukha ko yung nakikita nyo sa camera ko. Kaya ang ginagawa ko minsan, pag meron ako nakitang aso, papakita ko yung aso, papakita ko yung katulad niya, papakita ko yung mga snow na yan, kung paano natin natapakan, madulas. Yan, mga ganun, mga ganyan, ulap. Ganun kailangan pag-aralan mo rin talaga kailangan maging creative ka rin Content creator as content creator. Creativity, kailangan niya, importante yan. Pero pinaka-challenging na ginawa ko yung talagang nagsimula na akong challenge ko yung sarili ko mga kainags. Kasi dati nahiya pa akong may hawak akong camera, tapos sa public, magbablog ako, hiyang-hiya ako, hindi ko kaya yun. Pero challenge ko yung sarili ko
Doon sa may North Gate, haba nung stick ko no. Tapos GoPro na, may GoPro na ako, hindi na camera eh. Talagang sabi ko, hindi, kaya ko to. Una mababa pa eh, nakaganyan pa yung vlog ko habang nagsasalita eh. Tapos sabi ko, hindi, dapat quality. Ginanong ko na, tinaas ko ng ganun. Tapos marami akong kasalubong, marami akong sa likuran ko. Inisip ko na lang, sabi ko, kaya ko to. Ang iniisip ko, walang tao sa paligid ko. Parang ganito, walang tao sa paligid natin. Yan, ganyan. Iniisip ko yan. Focus lang ako doon sa mga sasabihin ko. Dire-diretso. Aba, mga kainag, sa nakalain. Ano ko yun, na-challenge ko yung sarili ko doon. Hindi ako nahiya. Nahiya ako, pero nilabanan ko kasi nga gusto ko eh. Kasi gusto ko yung bawat linggo nagkakaroon ng development sa sarili ko pagdating sa vlogging. Yung hindi ako mahihiya. Diretso sa nakapokus sa mga sasabihin. Nakapokus sa camera para hindi ako ma-attract ng mga taong mga nakatingin sa akin na, uy, mukhang gago. Kinakausap yung camera. Mga ganun, mga kainis. Ayun, hanggang sa inaraw-araw ko yun. Araw-araw. Kasi nga gusto mo. Gusto kong maging certified vlogger talaga. Gusto kong matawag ako na vlogger, as in vlogger. Kasi pag sinabi mong vlogger, para sa akin, mga kainis, parang ano yun eh. Parang napakaganda para sa akin. Uy, pag sinabing, uy, vlogger yan si Inags. Parang musika sa pandinig ko yun eh. Parang musika. Para bang artista yan si Inags. Gwapo, malakas ang dating, mayabang, mahangin, epal. Alam niyo yung mga ganon? Okay na sana eh. Yan, ganun mga gusto ko, mga kainis. Basta gusto kong, pangarap ko kasi dati matawag akong vlogger. So sabi nga nila, pagka wala kang ginagawa sa mga pangarap mo, mananatiling pangarap yan. Pagka gusto mong mangyari na matupad yung pangarap mo, kailangan gumawa ka ng aksyon. Mahirap, talagang nakakapagod. Patay, saan tayo lulusot nito? Patay, teka muna, interrupt muna natin yung vlog natin. Ako po, Panginoon. Katulad yan, ganyan, pinapakita ko yan. Di ba mga ganyan? Di ba content na yan, yung mga ganyang para ano ng mga viewers natin, mga kainis yan di ba? Mga ganyan, katapos yung mga angle din ng mga camera. Yan, dito tayo. Nako po, Panginoon. Tunaw na yung snow dito. Yun, gusto ko kasi matawag akong vlogger, mga kainags, Gusto ko talaga matawag ako na vlogger. Masarap sa aking pandinig. Tapos yun na nga, hindi naman pala ganun kadali. Sabi ko na nga sa inyo, napakahirap din pala gumawa ng content. Tapos syempre, alam naman natin na may mga vlog tayo minsan na hindi na rin tinatapos ng ating mga viewers yan. Sigurado yan. So kumbaga, syempre, yung pinaghihirapan nating paggawa ng content, yung paglakad-lakad, minsan pagod na tayo kasi pero gusto natin gumawa ng content. Kailangan natin maglakad kasi yun yung gusto kong gawin. Diba? Pero siyempre, pag dumating na sa mga viewers yan, pag pinanood ng viewers yan, pag hindi nagustuhan, palit na kaagad yan. So yun yung sinasabi ko, mga kainay, na yung mga hindi pala ganun kadali ang maging vlogger, hindi pala ganun kadali ang paggawa ng content, na yung pinaghirapan mo na gagawin mong content, halimbawa 15 minutes, inedit mo, nag-isip ka ng title, nag-isip ka ng thumbnail, naglaan ka ng oras, nagubos ka ng oras. Pag dumating sa mga viewers yan, hindi naman lahat, karamihan, pag hindi nila nagustuhan yan, palit ka agad yan ng papanoorin. So ganun po yun, doon po sa mga hindi nakakaalaman. Kaya hindi rin po madaling maging content creator. Pero syempre, ganun talaga, pero dapat pag-aralan din natin yun. Ako pinag-aralan ko rin yan katulad yung paggawa ng content na alam ko na pag hindi nagustuhan ng mga viewers to, palit ka agad sila ng panonoorin. Accept ko na yan. Yun ang pinaka-importante sa lahat, yung pagtanggap. Tanggapin mo ko agad. Dapat alam mo yan. Alam mo na gano'n ang mangyayari. Para hindi ka ma-disappoint. Kasi ako ganyan talaga pinag-aralan ko Pinag-aralan ko talaga especially yung bashing. Nako. Kaya sa bashing, matibay tayo mga kainis. Oy, by the way, teka muna. Doon nga pala sa mga basher natin, mukhang hindi ko na kayo nakikita sa comment section. Dati ang dami nyo, ngayon ba't unti-unti kayo nawawala? Abay,
Alam nyo po, doon sa mga basher natin, ano? Welcome po kayo sa akin. At saka doon nga pala sa mga basher na binabash nyo yung ibang mga YouTube vlogger. Baka ayaw nila sa inyo na ibinabash nyo sila. Punta na lang kayo sa akin sa YouTube channel ko. Ako na lang yung i-bash yung i-bash nyo. Yan. Welcome sa akin yan. Yung bashing na yan mga kainis. No, welcome na welcome sa akin yan. Punta kayo, tapos yung mga basher ko, mga basher ng iba. Magyaya pa kayo ng ibang basher, sabihin nyo punta kayo kay Inags. Tirahin nyo ng tirahin si Inags sa comment section. Libre po yan. Libre po yan, walang bayad yan. Pagpapasalamat po ako sa inyo. Yan, kita mo nga naman, yung mga basher ni Inags, sila pa yung sumusuko kay Inags. Aba, ang bihira naman. Bihira, dapat yung mga basher hindi sumusuko yan. O yung mga basher ko dyan ha, gising kayo dyan, pambihira, baka natutulog na kayo sa kangkungan. Aba, tapos dito rin ako nagsisimula dati. Dito rin ako nagsisimula mag-vlog yo. Palakad-lakad, kung ano namang sinasabi ko, pinapakita ko lang yung mga snow. Ay, ang hirap talaga gumawa ng content sa Canada, mga kainis, sa totoo lang, ano. Hindi ka tulad sa Pilipinas, lumabas ka lang sa bakuran nyo, di ba? Ang ganda kasi sa Pilipinas, Marami kang may papakita sa mga OFW natin, ano, or yung mga nakatira sa ibang bansa. Hindi, maganda kasi sa Pilipinas, napansin ko, mga kainis, ano, pag sa Pilipinas kasi, labas ka lang ng bahay mo, pakita mo lang na kumakain ka ng mga turo-turo, lugaw-goto, makipag-usap ka sa mga tao doon, sa mga nagtitinda, di ba? Ayos na ang gaang gumawa ng content, napakadali. Hindi ka tulad dito, kailangan pigain mo pa ng pigain Kasi araw-araw, paglabas mo, gagawa ka ng content, snow. Kinabukasan, paglabas mo, gagawa ka ng content, makita mo, snow na naman. Ay, wala ka naman ibang pwedeng puntahan dito kasi ganoon din, snow din makikita. Pero ini-enjoy lang natin mga kainis, ano. Ay, tara. Mga pala, mag-coffee muna tayo kasi nanalo nga tayo ng free coffee nung nakaraan, ano. Parang napasarap ako ng kwento, ginanahan ako sa pagkwento kasi bumalik yung aking mga nakaraan sa pagbablog, mga kainis, ano. Itong sasakyan na to, mukhang binaon ng snow, Hindi na kinuha ng may-ari, Baon na baon na, Tinabunan na nung nag-shovel ng snow yung city of Edmonton. That's everything, thank you. Napanalo na natin nung nakaraan, mga kainags, ano. Ito yung ipapambayad natin sa order natin na black coffee. 25? Yeah, I have a coupon. Yeah. Sarap. So tuloy natin kwento, mga kainags, ano. Ginaganahan ako Tapos syempre, pag nagsisimula ka pala mag-vlog, may mga kasama ka, tapos pre, sama ka naman sa vlog ko para meron naman akong mga extra para hindi boring yung mga content ko. Pero syempre, yung mga yan, nahihiya mga yan. Ay hindi, wag mo na kami sama sa vlog mo, wala namang nanonood Amira, wag mo na kami sama sa vlog mo, wag mo na kaming gawing eng-eng, pambihira, tama na ikaw na lang. So normal lang yun, mga kainis, normal lang yun, natural lang talaga yun, ganun talaga. Sabi nila parang business yan sa una talaga. Walang bibili sa'yo. Siyempre, nagsisimula ka pa lang 'di ba? Tsaga-tsaga lang dapat. Ayun. Pag sinabi, pre, pwede mo ba akong samahan dun sa kanto? Magbablog lang ako para may kasama ako. Ay, hindi na pa rin. Layo nun Tsaka may gagawin pa ako, pre. Mag-alaga pa ako ng mga kung ano-ano. So yan, siyempre, 'di ba? Sino ka ba naman? Sino ba naman ako, 'di ba? Para pagkakasaya ng panahon para sumama yung mga niyayaya natin sa content natin. So nangyayari yun sa mga nagsisimula pa lang mga content creator, no. Yan pa do sa mga mga nagsisimula mag-content o maging vlogger. Mga tips na to, mga para alam niyo na. Ganun talaga. Tsaka huwag kayong magagalit sa kanila. Katulad ako, halimbawa, may mga kaibigan ako, may mga kakilala ko, yung mga inaasahan kong tutulong sa akin. Tapos hindi pala sila makakatulong sa akin kasi syempre nga sabi nila meron nga silang gagawin. So wag sasama ang loob natin sa kanila. It's normal talaga yon. Privacy nila yon. Yun yung gusto nila at ayaw nila makita sa camera. Irespeto natin yon. So wag tayo magtatampo sa kanila. Kumbaga, isipin natin na walang ibang makakatulong sa atin sa gusto nating marating sa buhay kundi tayo lang, sarili lang natin. Kung may tumulong, maraming salamat. Okay, by the way, shoutout nga pala kay Archie Rivera at saka kay Jedi Cycle, no? Sila, yung katulad yung dalawang yan. Sila yung lumapit sa akin at gustong sumama sa vlogs ko para masuportahan ako. Kaya,
saludo ako sa kanila. Maraming salamat sa kanilang dalawa. Archie Rivera at Jedi Cycle. Kilala nyo naman siguro sila mga kainis. Yung doon sa mga matatagal nating viewers, kilala na nila yan. Yun, ganun talaga. Swerte ko na yun. Kaya ngayon very proud po ako na tawagin akong vlogger. Si Inags ay vlogger yan. Ang sarap sa pakiramdam. Siyempre, maraming salamat din sa inyong lahat. Di ba? Kung di naman dahil sa inyo, wala ako eh. Di ba? Isa pa rin akong ebak. Tae. Yan. Ambir. So yun lang mga kainis, ano? Sana naaliw kayo sa kwento ko. At yun lang, nagmuni-muni lang tayo ngayon. Maraming salamat po muli at hanggang sa muli po.